Purihin po ang Panginoon. Narito tayo pong basahin ang Genesis chapter 1 mula verse 1 hanggang pong matapos. Ang kasaysayan ng paglikha. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang babalot sa kaliliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos ang tinumasan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw. Ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, yun ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kaulawakang maghahari sa tubig upang ito'y maghiwalay at nangyari nga ito. Ginawa ng Diyos sa pamamagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang tinawag niya sa kalawakan, lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang pangalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang tako ang tubig sa silo ng langit upang lumisaw ang lupa. At nangyari ngayon, tinawag na ng lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-sama tubig. Nasiyahan ay tumamasan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa na lahat ng uri ng tumutubong na lamang, magkakabimi at mga punong nagmumunga. At nangyari ito, tumubunga sa lupa ang gayong mga halaman na siya nang ito'y mamasan. Lumipas ang gabi at sumagabit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng law sa langit upang mabukod ang araw at gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapitan. Mula sa langit, ang mga ito ay magbibigay ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw, ang araw upang magbigay ng liwanag sa maghapon at ang buwan upang tumanggalaw kung gabi. Nilikha rin nga ang bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig. Tumanggalaw ang araw at gabi at pagbukas sa liwanag at dilim. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mapagmasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang kaapat na araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at pagkaroon din ng mga ibon sa ipapuwid. Nilikha ng Diyos ang mga damuhala sa lagat at lahat ng bagay na buhay sa tubig, gayon din ang lahat ng uling ibon. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamatan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami kayo ang mga ibon at punuin ang daigdig. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, yun ang kalamang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, mailap, malaki, at maliliit. Ganyan nga ang nangyari, ginawa niya itong lahat ng ito at siya na ito ay kanyang mamatan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, nikain natin ang tao ay sa sariling wangis, sila ang mamahala sa daigdig, mamahala sa mga isda at sa mga ibon sa ipapuwid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos sa ang tao ay sa kanyang larawan. Siya ay kanyang nilalang sa isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpalan niya. Sinabi niya,
magpakarami kayo at punin ninyo ang inyong mga anak at umbong nigdig. At kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa ibon at sa ipupurit at sa lahat ng hayop na nasa ibabaw ng lupa. Binibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nakakapuni at bunga kahoy bilang pagkain ninyo. At lahat ng ludian, binibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari, pinagbastan ng Diyos ang lahat ng ginawa at lubos siyang nasiyam. Lumipat ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang kahanin na araw. Pagpalay po ang Panginoon, purihin mo ang po Diyos.